Kapag ganitong may kalamidad na nakakaapekto sa ating mga kababayan, agad po nating inaalam kung ano ang maaaring matanggap nilang ginhawa. Kaya naman po makakausap natin sa linya ng telepono si DSWD Assistant Secretary Milo Gudmalin kaugnay po ng mga nasalanta ng bagyong si Krising. Magandang hapon, Gudmalin, si Kirby po ito. Yes, Kirby, good afternoon. Opo, Asek, sa mga oras po na ito, kamusta na po at ano na po ang update dyan sa may bahaging yan ng Mindanao matapos pong hagupitin ng bagyong si Krising? Yeah, opo, medyo malaki din ang natamaan ng bagyong Krising. Ito ay naka-apekto sa Region 9, Region 11, Region 12. At meron itong about 22,000 families na naapektuhan or about 110,000 individuals. Ang pinakamarami nito, Kirby, ay dito sa Region 11. Yung mga dating natamaan ng Typhoon Pablo, yun din ang natamaan sa Typhoon Krising. Lalo na sa Davao del Norte, in the municipality of Kapalong, in Duhali, at saka Salvacion. So, pangkasalukuyan, tuloy-tuloy yung ating relief operations, pamimigay ng mga relief goods dito sa mga nasabing mga lugar. Sir, bukod po dun sa ibinigay nating mga relief goods, ano pa po yung maaaring matanggap nitong ating mga kababayan na nasalanta po nitong si bagyong si Krising? Yep, yung dito sa Davao region, tuloy-tuloy pa naman din ang ating relief operation sa Typhoon Pablo. Maliban doon sa pagkain na ating binibigay sa kanila, nag-umpisa na din tayo sa pagbigay ng tulong, lalong-lalo na sa mga emergency shelter assistance, pagbigay ng mga shelter kits dito sa mga area na ito. At also nag-implement na din tayo ng mga task forward interventions para malinis yung mga lugar na natamaan dati ng Typhoon Pablo. Opo. Sir, kamusta naman po ang mga evacuation centers natin dyan sa may bahaging yan ng Mindanao, particular po dun sa Davao Oriental at sa Compostela Valley na siya ring tinamaan itong si bagyong si Krising? Well, sa ngayon, puno ito ng mga evacuees natin, lalo na yung mga kinoconsider natin na highly vulnerable, yung mga maliit na mga bata, mga persons with disabilities. Ito yung ating pinaprioritize na titira dito sa ating mga bunkhouses. Okay. Sir, bukod po sa tulong ng gobyerno, ano pa po ang kaakibat ng DSWD para po sa pamimigay ng tulong sa mga ating kababayan? Kasama natin dito ang local government units kasi sila talaga yung ating first responders sa mga emergency situations. In the case here dito sa Region 11, kasama natin dito yung mga humanitarian conflict teams, mga UN agencies na tumutulong sa atin sa ating relief, early recovery and rehabilitation interventions. Opo. Sir, sapat naman po ba ang ating supplies at ano ba po ang mga pangangailangan po na dapat po nating dalhin dito sa may bahaging ito ng Mindanao? Sa pagkain, meron tayong sapat na pundo at saka supply na pinamigay natin ngayon dito sa mga biktima ng bagyo. Pero isa talaga sa mga pinakamalaki na kailangan dito yung shelter. Nag-uumpisa tayo, ginagawa pa yung tinatawag natin na geohazard assessments para masigurado na kung saan tayo magtayo ulit ng mga bahay, ito ay hindi na matamaan ng mga baha o mga landslides. At syempre, Asek, bukas din po ang pamahalaan sa mga tulong po ng mga private sector para po mas mapabilis yung pagtulong dyan sa ating mga kababayan. Bilang panghuli po, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dun sa mga kapamilya po nitong mga naapektuhan ng bagyo? Opo, sa ating mga kababayan na natamaan ditong bagyong Krising, ang ating Departamento sa Social Welfare and Development at ang lokal na pamahalaan ay magtulong-tulong na magbigay ng mga serbisyong relief para na at least ma-alleviate natin yung conditions ng mga ating mga tinatawag